Conceive. Tagal ng ating techno. Tulog pa yata. Okay, so sige, pray muna tayo. Pasalamatan natin yung Lord sa hapong ito. Panginoon, maraming salamat, Father, sa oras na ito. Salamat sa kabutihan mo na dinala mo yung mga anak mo na naririto ngayon. Thank you, Lord. Hayaan mo, Panginoon, i-anoint mo yung salita na ito, Father God. Magkaroon kami ng kaunawaan, Lord, at revelation, Panginoon, sa salita, Panginoon, na ibibigay mo sa amin ngayon. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, ang title natin ngayon sa lesson number, anong lesson na tayo? Sibin. Yan. So, ano yung title natin? Nagbasa ba kayo ng libro? Ayan. So, ano nga ulit? 1, 2, 3, go. Yan, the Bible will transform your life. Sabi sa Psalms 23 verse 5, you prepare a table before in the presence of my enemies. So ano po yung nakikita nyo dito sa oras na ito? Sarap, no? Bawalin naman yung milk kay Caris to eh. Ay kay Pastor Rusty. Okay. So ano ba yung nakikita nyo dito? Milk and yan, usually sa nyo commonly, anong oras nyo siya madalas kinakain? Tuwing umaga. Minsan pagka ginutom ka ng gabi, kakainin mo rin siya. Diba? Diyan tayo mga Pinay tayo, diba? Okay, so meron ako ditong pinrepare sa inyo na napakasarap na breakfast. Sino rito hindi pa kumakain? O, pwede kayo kumain ng tinapay. Huwag lang gatas kay Pastor to eh. Okay, so meron tayo ditong milk and bread. Yan, so di ba napakasarap ng pagkain na yan? Tama ba? Yun. So, ano ba yung sa baby, sa mga may anak or magkakaanak, no? Ano ba yung kailangan ng isang bata para lumaki siyang, mag-grow siya ng healthy, maayos sa kalusugan, at magkaroon maayos na pangangatawan? Ano ba yung kailangan ng isang bata? Ate Via. Kailangan niya na? Vitamins. Yun, kailangan niya ng vitamins. Bukod sa vitamins, ate, Gata. kailangan niya rin ng gatas. Agata. Yan, so tayo, di ba? Lumaki tayo ng malusog, kagaya ko, charot, di ba? So, ang isang bata actually, lumalaki siya ng malusog at maayos sa pangangatawan sa mga pagkain na tinetake niya. Tama po ba? So, ganun din sa tiyan ng magulang, sabi nila, di ba? Kung ano daw yung kinakain ng magulang, yun din daw yung kinakain ng bata. Tama ba? So, kapag hindi healthy yung kinakain ng magulang, hindi rin healthy yung magiging makakain ng isang bata. Ayan. So, tatandaan natin, sabi nga, kailangan ng isang bata ng right nutrients through his food or her food. No? So, ganun din sa atin, ng mga bata pa tayo, talagang alaga tayo. No? Kaya lang, ng mga panahon namin, wala kaming masyadong, pera namin, kaya talagang higpit din sa pagkain. Pero as much as possible, yung pinaprepare sa ating food is healthy. Tama ba? Noong mga bata nga tayo, may mga vitamins pa tayo. Diba? So, gaya ng sinabi ng iilan kanina. No? Noong 1985, may nangyaring earthquake sa Mexico. No? Ewan ko lang, di natin ito nabalitaan kasi 1985 pa tayo. Ito baka si Ate Net naabutan niya. 1985. So, baka ayan. So, earthquake sa Mexico. Merong mga rescue team na meron silang mga nakuhang mga baby. No? Na parang tinawag nila itong miracle babies. Bakit nila tinawag na miracle baby? Kasi yung mga na-rescue nila to, na imposibleng mabuhay yung baby na yon. Kasi pag baby, di ba, kailangan tuloy-tuloy yung gatas, tuloy-tuloy yung kinakain nga. So, tinawag nila tong miracle baby kasi nga, imposibleng mabuhay yung bata ng 7 days na walang kinakain. Tama po ba? So, kayo, ano bang feeling na kumakain kayo, ay hindi kayo kumakain, di ba? Hinang-hina yung katawan, tama ba?
Anong feeling pag di ka nakakain ng sa isang araw, ate? Masakit po yung ulo. Yes, mainit ang ulo mo, no? Makita mo palang mukha niyo, gusto mo na sapakin. Mas ka nga sarap ko. Di ba? So, ganun din sa buhay natin, di ba? So, in the same way, in spiritual world, hindi natin kaya ang bawat araw without receiving our spiritual food. Amen po ba? Yan. So, mahalaga na meron tayo talagang personal time sa Panginoon, lalo na sa word ng Panginoon. So, ngayon, sa araw na ito, no, we are going to enjoy a delicious breakfast that includes the following menu. No? So, tingnan natin kung ano yung mga niredy kong delicious breakfast para sa inyo. Kaya hindi na breakfast kasi hapon na, no? Merienda na lang. Okay. So, number 1, meron tayong fresh milk. So, yung nakikita nyo fresh milk, saan ba nanggaling yan? Sa baka. Kala ko sa ano eh. Kau ba yun? Sabi ko, kau ba yun? Okay, so fresh milk, ito ay galing sa baka sa mga farm. Tama ba? Yan. So sige, basahin nga natin yung 1 Peter 2 verse 2. Okay, sige, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Yan. So 1 Peter 2:2, like newborn babies, fresh milk. Okay, so like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. So galing sa farm yung milk na yan, tama? Pero mahalagang kapag tayo daw umiinom ng gatas, mahalaga na tinitingnan natin yung characteristics ng gatas. Tama ba? Ano ba yung mga isa sa mga characteristics ng gatas? Di ba yung iba-iba yan? May nasa lata, merong nasa mga low fat, mga pampasexy, non-fat. Okay, so ano ba yung characteristics ng isang gatas? Madali siyang mapanis. That's correct. Di ba kaya nga may mga gatas na nakalagay sa lata? No? Kasi mabilis sila makontaminate. Okay? So yung mga gatas na yan, mabilis silang makontaminate. Same way daw, gaya ng sinabi sa verse, sabi rito, new believer can easily contaminate din. No? So yung mga bagong mananampalataya, mabilis din silang makontaminate. Kaya sabi nga, kung ikaw ay bagong mananampalataya, dapat ikaw ay constantly umiinom. So kailangan mo yung word of God. Kasi nga mabilis kang makontaminate, kaya nga 'di ba, pinakamahirap din na stage as a new believer, no? Kung sabi nga, na-experience ko before, ako lang kung kayo ganun din, no? Nung bagong mananampalataya ka pa lang, mas maraming, parang mas maraming problema. Parang mas maraming mga tukso. Tama ba? Kasi yung mga new believers pala, sila yung mabilis makontaminate. Yan. So sila yung mga mabilis maanuhan ng mundo. Yan. Kaya naman, dapat daw, mahalaga, umiinom tayo sa right fountain. Diba? Hindi ibang fountain yung iniinom natin. So which is from the Word of God. So tatandaan natin, the Word of God is the living water. It has the power to cleanse our thoughts, actions, and etc. So di ba yung Word ng Panginoon, ano ba yung isa sa mga hindi mo makakalimutan na karanasan mo kapag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos? Sa devotion mo. Ano tanong? Siguro sa akin, pag ang hindi ko makakalimutan pag nagde-devotion ako is, pag may something lang na isang word na pinaalala sa akin, though hindi ko naaalala yung mismong verse, pero lagi ko yung nare-remind. Ito yung pinaka-thought doon. Yan, di ba ibig sabihin, through the Word of God, talagang nalilinis yung kaisipan mo. Ay, mali yan. Ay, dapat Kristiyano ka na, dapat hindi na yan yung ginagawa mo. Tama ba? So, nare-remind tayo ulit sa word ng Panginoon. Nare-remind tayo sa steps na dapat na nilalakaran natin. So, bilang mga bagong Kristiyano, dapat daw patuloy. Ito yung mga time na dapat consistent ka talagang
na kikinig sa salita ng Panginoon. Inaaral yung salita ng Panginoon. So, pangalawa naman, so tatlo lang to, huwag kayong mag-alala. Pangalawa, anong meron ako? Gusto niyo ng bread? Wala nang kakain ito. So, delicious bread. Sige, basahin natin yung Matthew 4:4. Yan. So, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. It is... Yon. So, favorite yan ni Kuya Jassy, Matthew 4:4 daw. Di ba? So, sabi, Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Ano bang ibig sabihin ng verse na yan, Ate Yvette? Yung isang tao ay hindi lang makakasurvive kung ang kinakain niya lang ay physical. Kasi meron din tayong spiritual needs. So, kailangan din nating i-feed yan. Yes, tama. Ang tao daw hindi lang makakasurvive ng food lang, 'di ba? Yung mga physical food, kundi we can also survive sa word ng Panginoon. 'Di ba nga yung mga nagpa-fasting, tama ba? So sabi nila yung mga nagpa-fasting, si pastor nga nag-fasting ng 21 days, di naman siya namatay. Tama ba? So nag-pray siya, 'di ba? So ibig sabihin, ano ba ang ibig sabihin ng bread sa Bible? So the bread represents the main form in which we receive strength. 'Di ba? Kumbaga pag kumain ka ng tinapay, you receive strength. Parang sa word ng Panginoon, 'di ba? Every time na nare-receive mo yung word ng Panginoon sa buhay mo, parang muli niyang nire-renew yung strength sa iyo. Sino rito nakakaranas na nun? 'Di ba? Yung parang dahil pagod na pagod ka, pero once na nabasa mo yung salita ng Panginoon, parang nawawala yung pagod mo, muli kang ginaganahan. Tama ba? So, ano ba yung natutulong ng Word of God sa'yo para mag-grow ka and mag-mature spiritually? Ano ba yung natutulong ng Word ng Panginoon sa'yo para mas mag-grow ka, mag-grow ka and mag-mature ka spiritually? Ate Dang. Yung word, yung silving conviction mo na parang sa lahat ng gagawin mo, parang bago ka mag-decide or parang lagi kang na magkaroon ka ng fear sa Panginoon, na parang hindi ka mag-give up, para magtiwala ka, yun yung mag-remind sa'yo. Tama. So, ibig sabihin, ang word ng Panginoon, it is our security. Amen po ba? 'Di ba? So, siya yung nagbibigay sa'yo ng kalakasan, ng strength, para kahit na ang binabato sa'yo ng mundo, nakakapagod yung kasama mo, nakakapagod yung mukha ng nanay mo, paulit-ulit sa'yo, mga ganon, 'di ba? Pero, the Bible tells us na talagang, anak, ito ang gagawin mo, honor your parents. 'Di ba? It reminds us. And by that, talagang magmamature ka spiritually. No, hindi mo naman magagawa siya kapag binasa mo lang at hindi mo ginawa. So, dapat ginagawa mo pa rin siya. 'Di ba? So, sabi nga, ang mga Kristiyano na naglulong, na mag-grow at mag-mature, ay dapat na mag-study ng Word of God. Kapag ikaw bilang isang Kristiyano, gusto ko talagang mag-grow, gusto ko maging kagaya ni pastor, gusto ko maging pastora. Kung naglulong ka bilang ganon, or hindi lang yon, kung gusto mo mag-grow, talagang kailangan mo aralin yung salita ng Panginoon. 'Di ba? Hindi lang aaralin, kundi papamuhay mo siya. Okay? Sabi nga, not just one verse, no? Dapat hindi lang isang verse, no? Dapat ikaw din ay nag-aaral at nagbabasa ng Biblia. No? Kaya nga meron tayong tinatawag na BRC. Ano ba yung BRC? Ano daw? Bible Reading Calendar. So sabi daw, maging discipline tayo of having a reading plan. 'Di ba? So mas okay, mas effective kasi yung pagbabasa ng hindi ka nagja-jump sa mga verses. Tama ba? Kasi mas maiintindi. Dati ganun ako mag-devotion eh.
Ang devotion ko dati, Matthew, isang verse. So sige, sa susunod na naman na chapter, Matthew 26 naman ako. Di ba? So mas effective kapag nagbabasa ka at nagde-devotion ka ng tuloy-tuloy na pagbabasa. Kasi sabi nga ni Pastor, minsan may mga thoughts doon na iba naman sa pinakakwento niya. No? So dapat daw tuloy-tuloy yung pagbabasa. Yan. So, be disciplined of having reading plan and rather than jumping through verse every day. So, pangatlo, yan, a nutritious cereal. Sige, basahin natin yung Hebrews 5:12. In fact, though by this time you ought to be the teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Ano ibig sabihin ng Bible verse na yan? Tungkol saan sinasabi yan? Patungkol kanino? Sa mga new believers ba? Tungkol kanino? Sa mga new believers lang ba yan? You need milk, not solid food. So sa mga sabi, kailangan natin ng mga taong magtuturo sa atin. No? So unang-una, sabi nga, ang nutritious cereal, this represents solid food. Kung bago kang Kristiyano, ano yung kailangan mo? Milk lang. Ibig sabihin, mga soft food, di ba parang baby. Di mo kailangan ng revelation agad ako para alam ko na agad. Di ba? Di ba, new believer ka, binasa mo agad revelation. Hindi yun gano'n, no? O kaya naman, ay, kailangan, ito na yung aralin ko, mag-theology na ako agad. Tama ba? So, sabihin, no, sa mga bagong Kristiyano, ang milk lang ang kailangan mo. Pero pag ikaw ay matagal ng Kristiyano, you need solid food. Tama po ba? Ayan, so nutritious cereal na tinutukoy natin dyan, this represents solid food. So yung writer ng Hebrew, alam nyo ba, ina-encourage nila yung mga believers, no? Yung writer ng Hebrew, sino ba yung writer ng Hebrew? Si ano ba? Si Paul ba? Epistle ni Paul? Nakalimutan ko eh. Alam ko hindi siya kabilang sa epistle eh. Sa 21 epistle ni Paul, di yata siya kabilang sa 21 epistles. I think. Start tama po ba? Okay, so, yung writer daw ng Hebrew, ina-encourage niya yung mga believers. Bakit? Kasi yung mga believers, nung panahon sa Hebrew, sila yung mga matatagal ng Kristiyano. No? Sila yung mga matatagal ng Kristiyano na matagal na sila sa simbahan, pero wala silang tamang pundasyon or kaalaman sa scripture. Kaya tinan nyo, no, yung sa Hebrew, nakalagay doon yung faith. Tama ba? Di ba? Parang puro more on, bakit ganun? Parang more on pang ano pa rin siya, new believers. No, nakalagay doon kung ano ibig sabihin ng faith, ano yung dapat na lakaran mo. Sabi din doon, yung sa baluti, di ba? Ephesians pala yun. Ephesians 6. So, more about faith. Kasi nga ina-encourage ng writer ng Hebrew yung mga dapat gawin. Di ba? Kasi nga matatagal na silang mga Kristiyano pero wala silang tamang pundasyon o kaalaman sa scripture. Kaya ang naging consequence, kapag ka ganon, Kristiyano ka lang, upuers ka lang, di ba? Pa-join-join lang, sabi ni sino nga yan? Pastora Jer, kaya join na lang ako. 'Di ba? Yung pa-join ka na lang, 'di ba? So, as a consequence, they became stagnant. No, yung mga Hebrews naging stagnant sila. Siguro ang kinakain nila is yung tinatawag na stale cereal. Ano ba yung stale sa English? Yung hindi na fresh, stale, stale. S-T-A-L-E. Siguro yung mga kinain nila talagang stale cereal. So wag tayo kakain ng mga stale cereal, yung hindi na fresh na food, 'di ba? So as a Christian, we must be hungry for the word of God, no? So kapag daw ang attitude mo ay you became stagnant, parang hindi ka na nag-grow, hindi ka na nagmamature Christian, 'di ba? Dapat you need the Holy Spirit.
no? Bakit? Kasi ang Holy Spirit mag-o-open ang mind mo and mauunawaan mo yung word ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? So ano nga ulit yung tatlo? Fresh milk, delicious bread, and nutritious cereal. So yung fresh milk is for new believers, di ba? So we need delicious food, delicious bread na everyday maging strength natin yung word ng Panginoon. Magkaroon tayo ng habit na pagre-read and pag-study ng word of God. And nutritious cereal, this represents solid food. So yun lamang po. Punta naman tayo sa ating great. Ako pa rin yun. Sabi ko sa inyo, gamit na gamit tayo for today's video. Okay, so ngayon, ang gagawin